What's up mga idol, sa video na to ay magawa tayo ng cellphone na hindi nagtatouch. Ang model nito ay Samsung E5 III. At ayun mga idol, wala po siyang reaksyon. At meron po itong nakasulat. Ayun mga idol, basahin nyo na lang po. Binilhan po ito ng LCD mga idol at grabe na scam po siya. Nabili po ng halagang 7K pero class ilang. At bumili ulit siya ng original mga idol galing po sa unit. Halagang 3.5. At nung binili din po niya mga idol, ayaw mag-touch, nagugustouch daw. At ito po ay galing sa Butuan City, Mindanao. Maraming salamat po sa nagpadala nito at shout out sa iyo sir. At ito po yung problema mga idol, kahit ano pong gagawin natin, palitan na flex, palitan ng charging board ay hindi talaga gumana. So napacheck na daw niya ito, ang sabi sa board daw. So yun po yung i-check natin ngayon. Magawaan kaya natin ng paraan na ang ayaw mag-touch. At ayan mga idol, original na mismo ang nabili niya ulit mga idol, halagang 3.5. Una nabili niya 7K at ito pangalawa 3.5. Patay daw na unit pero good ang LCD. At ito mga idol, nabasa pala. So mamaya malaman po natin kung saan po ang problema. At ito po yung flex mga idol. Una, tinanggal muna natin dahil hindi ako satisfied sa flex kasi madalas po ng ganitong unit ay sira po yung flex. So ang ginawa ko, tinesting ko ulit ng bago kong flex. At tingnan natin mga idol, malalaman po natin kung nasa flex ba ang tama. Kasi madalas dito mga idol, kapag hindi po nagtatouch ay nasa flex ng LCD ang tama papunta sa mainboard. Kaya ayan mga idol, brand new charging flex po yan. At kapag hindi din po gumana ay ibig sabihin may problema ang LCD na nabili niya or pinaka-board na mismo. At ayun mga idol, i-check na po natin. So tingnan po natin kung saan ba talaga ang sira kasi ang sabi sa kanya motherboard na daw ang tama. Dahil ang nakakabit po dito na huling bili niya ay 3.5 at nung unang bili niya ay 7K. Pero klase. At ito naman ay galing sa unit na original talaga. At ayun nga mga idol, ito po yung resulta. Ayaw pa rin mag-touch kahit bago na po ang pinaka-flex. At hindi ko ito na-try ng LCD mga idol dahil wala po akong stock. At grabe mga idol, dito magulat po kayo sa gagawin ko dito. At ang pinaka may tama talaga dito mga idol ay hindi po sa board kundi nasa LCD lang po na huli niyang bilhin. Na-scam na naman ang may-ari. Kaya ayan mga idol, gawan po natin ito ng paraan na mag-touch dahil napakagandang LCD po nito. Ito po ay AMOLED talaga 100%. At ayan mga idol, noong na-check ko po ang pinaka-connector ng LCD ay kinalawang po siya. Nabili daw po niya ito patay pero ang LCD ay good. So good naman talaga ang LCD, yun nga lang hindi po siya nagtatouch. Dahil sa kalawang ng LCD connector, isang linya lang po ang kalawang mga idol. Ayan, na-scam na naman ang may-ari kung hindi po natin ito magawa ng paraan. At ito mga idol, 100% AMOLED LCD talaga ito dahil galing po ito sa unit. At kung napapansin nyo mga idol, tingnan nyo po yung pinaka-connector niya ay may mga hinang pa siya or mga paa. Pagdating po dito sa pinakagilid ay itim na po siya. So nasunog po yan noong pagkakabasa. Connected po yan sa pinaka-touch at isang linya lang ang wala. Apektado po lahat, hindi po talaga siya magtatouch. Kaya gawan ko po ito ng paraan para maayos. Ayan mga idol, kinaskasan ko po ang linya ng positive. Isang linya lang po ang nawala dito mga idol kaya hindi po siya nagtatouch. Kaya ayan mga idol, after natin makaskasan, ayan linisan muna natin. At ayan, tingnan nyo po mga idol ay meron po itong linya na makikita. So ayan, kaskasin natin ulit dahil nagdikit-dikit po ang ating pagkaskas mga idol. So napakaliit lang po ng linya nito mga idol. Kapag nagkamali ka ng kaskas ay mabubutas po yan. Ayan, kitang-kita po yung linya na nasunog dyan banda. So isang linya lang yan mga idol. Kapag hindi po natin ito maayos ay maaring ma-scam po talaga ang may-ari. Dahil nabili po niya ito ng buo 3.5 mga idol kasama daw yung board. Dahil patay daw po ang board kaya binili niya dahil meron siyang board na gumagana kaso lang gustouch yung una niyang bili na 8K. At kaya niya binili mga idol dahil AMOLED po ito at 3.5 lang naman niya nabili at nung tinesting po niya mga idol, kapag isa sarado daw po ay nagugustouch at hindi magtatouch. Kaya ayun mga idol, dahil po yun sa basa or kalawang na linya. So ayun, kinunik natin mga idol, gumamit po tayo ng jumper. Iisang linya lang po ang kinuha natin mga idol. So tingnan po natin kung magugustouch pa rin ba ito or magtatouch na dahil kanina wala po siyang reaksyon. At grabe mga idol, napakasulit po ng ganitong gawaan at napaka-legit po ng pag-troubleshoot natin dito. Hindi na po tayo gumamit ng microscope mga idol. So kapag mayroon po kayong nababasa or hindi magtatouch ay tingnan nyo po ang connector ay madalas mga idol, nandun lang po ang problema. Madalas po nito kapag nababasa at nasunog ang linya ay hindi po talaga mag-touch. So kagaya nito mga idol, nabili po ito na patay. So hindi alam ng may-ari ang issue pala nung pagkapatay ay nabasa. So nagkaroon po ng error or kalawang ang LCD kaya noong sinalpak sa buhay na board ay hindi po mag-touch dahil po yan sa kalawang. At ay mga idol, i-connect lang po natin doon sa mismong flex na tayo magkukunik. Ayan, isang linya mga idol, gilid-gilid lang po yan at grabe mga idol, mamangha po kayo sa ginawa ko dito. At nawalan talaga ng pag-asa ang may-ari nito dahil sinabihan ko na nasa LCD ang tama
at gagastos ng 3.5 at nagulat siya mga idol, hindi na daw niya kayang gastusan at bibili lang siya ng bago dahil ikaw ba naman gumastos ka ng 7K at gumastos ka ulit ng 3.5 para sa AMOLED at unang nabili niya ay na-scam siya, ang akala talaga niya AMOLED, so nagugustats po kaya hindi siya satisfied at bumili ulit siya ng galing sa unit na AMOLED talaga. So maganda sana mga idol kung walang issue yung nabili kagaya ng hindi nabasa, kasi meron ganun mga idol na patay po mobilihin pero may tama ang screen dahil hindi po mag-touch. Doon mo malalaman kapag ikinabit mo na ang board. Kaya dito mga idol, kung hindi po ito maayos ay possible na ma-scam na naman ang nagpapagawa nito. At ayun mga idol, iuna po natin. Tingnan natin kung mag-touch na ba. Kanina walang reaksyon. At dito mga idol ay DIY lang pala ito ng may-ari. Patay po ito niya nabili mga idol at nilipat lang po niya ang LCD sa unit niya pero hindi talaga nagtatouch. Sabi niya, unang kabit daw niya ay nagtatouch naman kaso nagugustats. Kapag hindi daw isasara ay nagtatouch pero kapag isara na ay magtatouch. At tingnan natin mga idol. At ayan na nga mga idol, 100% tested po yung ginawa natin. At grabe mga idol. So kanina dahil ang sabi po niya, magtatouch lang po ito kapag hindi nakasara. So tingnan po natin mamaya, isarado po natin ito lahat. At tingnan natin mga idol, 100%. Sobrang lambot po ng touch mga idol dahil original po siya. At ayun mga idol, ito po yung nilagay natin, isang jumper lang po. So tinago na po natin mga idol para hindi po yan magalaw-galaw. At grabe mga idol, sana i-support nyo po ang ating channel at kapag natulungan kayo sa video, kapag naka-encounter kayo ng ganito na hindi mag-touch at nasubukan nyo na ng flex at ganun pa rin, subukan nyo po itong solution na ito, lalo na kung nababasa ay 100% po talaga. Madalas po nito mga idol kapag nababasa, kinakalawang ang linya. At bago tayo magtapos sa ating video, shout out muna tayo dito, ayan lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood, shout out sa inyong lahat. At tingnan natin mga idol dahil ang sabi po niya, nung unang testing daw nito nung pagkabili niya ay nagtatouch naman daw pero hindi po sinasarado. Kaya ayun mga idol, isarado po natin lahat. Lagay natin lahat ng screw at ayun mga idol, binilhan pa po niya ito ng pandikit sa likod. Isarado na rin natin yan mga idol kasi kapag ito nilagay mo na at binaklas mo ulit ay masisira po ang pinaka dikit nito. So ayun mga idol, so check out nyo na lang sa Shopee ito kung magkano. So hindi po ako ang bumili nito. So magandang pandikit ito mga idol dahil sobrang dikit na dikit po talaga siya. Naka-seld po siya para iwas mabasa. So mga ganitong mga cellphone mga idol, iwasan nyo rin po mabasa kasi hindi po 100% na hindi ito nababasa. So marami pong nagpapagawa nito, puro kalawang na po ang loob, nadadamage madalas ang LCD. Kaya ayan mga idol, wag nyo na lang pong basahin. At ayan, so binalik na po natin at tingnan natin mamaya kung magta-touch pa ba rin siya kasi yun po ang sabi talaga mga idol, kapag isarado po lahat ay hindi na po siya magta-touch. At ayun na nga mga idol, nasarado na po natin at tingnan po natin kung magta-touch pa ba siya. Ayan, 1, 2, 3, ayan, i-touch na po natin. Wag po kayong kukurap, ayan, 100% tested po talaga ang ginawa natin. Marami na po akong nagawa nitong mga idol, iba-iba pong unit. At dahil ni-reset ito ng may-ari mga idol, ang akala po kasi niya kailangan i-reset at nung ni-reset ay ganun pa rin. At ayun mga idol, galing pa po ito ng Mindanao at ayan, na-solve na po natin ang problema at sana mga idol, suportaan nyo po ang ating video. At ayan, na-set up na po natin mga lods at ito, nabura na po lahat. So kung hindi po ito na-reset mga idol ay hindi po ito mabubura. So tingnan natin yung touch kung magugustats pa ba siya. So ayan mga idol, ganito po mag-test. So dial lang po natin yung asterisk sign number, 0 asterisk sign number. At ayan, kung napapansin nyo mga idol, good na good ang touch, gumagana pati speaker. Ayan, tumutunog, wala na pong problema. Grabe, naawa talaga ako sa customer dito dahil ikaw ba naman bumili ng 7K at bumili ulit ng 3.5 at hindi na naman mapagana. At buti na lang mga idol, naayos natin ito ang pangalawang bili niya. So hindi na po siya na-scam at kung hindi po ito naayos ay talagang na-scam po ang nagpagawa nito. At ayan mga idol, pitted po ang likod dahil meron pong pandikit. At ayan mga idol, na-solve na po natin ang problema ni sir at magagamit na po ito ng normal. Congratulations. At sana nakakuha din kayo ng idea sa paggawa nito at huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe.